Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong ayaw magsindi. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. So, this is the part 2 of my pambawi na videos para sa inyo, guys. I really apologize for not being able to post. You know, actually, I'm still not mentally prepared, but I'm gonna do this for you, guys. Akala ko October is gonna go smoothly, but unfortunately, hindi. Hindi ko namamaga pa nga yung mata ko kakaiyak, te. Ano ba yung kukwento natin today? Wait lang, maghahanap muna ako. Papabagat po ng ating kwento ay boses. I just want to share my story that happened around 2017 or 2018. Isang gabi, my mom had an urgent meeting sa work, so she was going to be home late na. Around 10 p.m. or so siguro. My dad naman decided to just wait for her sa workplace niya. So I was alone at home. No biggie since I was already 16 or 17 at that time. Sanay na rin akong mag-isa. It was around 9:30 p.m. and I was on my laptop sa kwarto ko watching K-drama with my earphones on. My door was open lang and yung isang tenga ko walang earphone para marinig ko kung tawagin man ako ng parents ko to open the front door. Ayun, narinig ko na ang boses ni mama. Tinatawag ako para pagbuksan sila ng pinto. "Julia, paki-unlock yung pinto!" Sigaw niya. At first, naguluhan ako kasi wala akong narinig na sasakyan nag-park. Pero tumayo pa rin ako para pagbuksan sila. To my surprise, pagbukas ko ng pinto, wala nga talaga akong nakitang sasakyan. Tapos wala pang tao sa labas. Ang ginawa ko, lumabas talaga ako ng bahay to check if walang tao. Tinignan ko, wala talaga. Sabi ko baka imagination ko lang yun. Kaya nag-decide akong pumasok ulit. Pero bago ako makapasok, I heard the same voice. Yung boses ng mama ko na tinatawag ako. But this time, galing ito sa likod ng bahay namin. I was shocked kasi bakit galing doon yung boses. Dali-dali akong pumasok sa bahay tapos nilock ko ang pinto. For context, ang likod ng bahay namin may malaking puno ng mangga. Yung puno na yon ay may maraming kwento ng kababalaghan. One of them is that yung babaeng caretaker ng bahay ng kapitbahay namin is nakita na lang namin na nakahandusay sa isa sa mga malalaking ugat ng puno. Nung tinanong namin siya kung anong nangyari, wala daw siyang maalala. May ilang instances pa na parang sinasapian siya at lagi niyang tinatakbuhan ay yung puno ng mangga. Anyways, back to my story. Pumasok na nga agad ako sa bahay at nilock ko yung pintuan. 10 minutes later, narinig ko na yung sasakyan ng parents ko na nag-park. Pag-check ko sa bintana, sila na nga talaga. Sinabi ko sa kanila yung na-experience ko at pati sila tumaas ang balahibo. Pinagalitan pa nga ako ni Papa kasi daw bakit pa ako lumabas without checking sa bintana kung may tao talaga. It was already late at night, so nag-decide na akong matulog. Pero, nagising ako ng mga bandang 2 to 3 a.m. Kasi may narinig naman akong umiiyak sa kabilang side ng pader sa kwarto ko. Yung kama ko kasi, nakadikit sa pader, and yung other side ng pader ay puro puno at halaman lang ang nakalagay. Rinig na rinig ko yung hikbi ng babae nung dinikit ko yung tenga ko sa pader. Gusto kong matakot pero napangunahan ako ng antok at kapag na-disturb yung tulog ko, sumasama talaga yung mood ko. And to my surprise, tumigil siya ng pag-iyak. At nakatulog ako na mahimbing. Ang masasabi ko lang talaga is, kung kaya natin ay huwag tayong pangunahan ng takot kasi mas lalo ka lang siguro nilang guguluhin. Tama. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Pero tama, huwag kayong pangunahan ng takot kasi itulog nyo na lang. Not unless may kinukuha na sila. Alam mo yun, yung parang yung mga paa nyo, ginaganyan na, pinupull na. Doon kayo matakot, Pero sabi nila, magdasal daw kayo. Kaya yung parang, in Jesus' name, ma-fly away na yung mga mumu. Pero gusto ko yung pinagalitan ka pa ng tatay mo. Takot na takot ka na nga kasi may tumawag sa'yo. Pinagalitan ka pa. Iba talaga priorities ng mga parents natin. Okay, yung pangalawa nating kwento.
Ang pamagat, ngiti. Sa iyong ngiti, ako'y nahuma. Masusuka pa nga. I am Nyx. May third eye ako since I was a child. Hindi naman ito sobrang active pero minsan nakakakita ako at nakakaramdam. Nakakarinig din ng mga unusual things. Hindi ko na rin siya nagawang ipasara dahil sabi ng lola ko, gift daw ito. Moving on, this happened when I was in grade 5. Noon ang madalas na uwi namin ay around 4:30 to 5 p.m. That day, napagpasyahan kong sumabay umuwi sa mga pinsan ko na may practice ng sayaw for Angel Festival. This is a celebration in honor of Saint Raphael. Nung naglalakad na kami, papauwi ng mga pinsan ko around 5:45 p.m., dadaan kami sa isang eskinita at before ka totally makalabas sa eskinita na yon, madadaanan naman yung bahay ng kaklase kong si Vic. Old house na may second floor na gawa pa sa kahoy yung taas ng bahay ni na Vic. May bintana ito sa side na makikita yung mga nagdadaan doon sa eskinita nga. Habang padaan na kami ay nakita ko yung tito ni Vic na si Kuya Jay. Nakatayo siya malapit sa bintana at nakasilip dito. Nagkatinginan kami tapos nginitian pa nga ako. Sinuklian ko din siya ng ngiti, pabalik. Wala naman ako naramdaman na kakaiba nun. Kinabukasan, nung papasok na kami ng school ay may nakita akong naglalagay ng tent sa harap ng bahay ni Vic. Akala ko ay may birthday lang kaya hindi ko na lang ito pinansin. Pagdating ko sa classroom, nakita ko na nakadukdok sa upuan si Vic. As usual, dumiretso lang ako sa upuan at nakipagdaldalan sa iba naming mga kaklase. Pagpasok ng advisor namin, agad niyang sinabi na magkakaroon kami ng ambagan pang-abuloy sa namatay na tito ni Vic. Pagkarinig noon ay nagtanong yung isa naming kaklase kung sino sa tito niya ang namatay. Nagulat ako at the same time nalungkot nung sinabi niya na sa Tito Jay. Inisip ko kasi noon na ang bilis naman ng pangyayari dahil kakakita ko lang sa kanya kahapon nang pauwi kami tapos bigla wala na siya. Noong recess time, tinabihan ko si Vic sa upuan niya. Thinking na baka need niya ng kausap dahil hindi din naman siya iba sa akin at kababata ko rin siya. Nagtanong din ako tungkol sa kung ano nangyari at sinabing nakita ko pa si Kuya Jay kahapon nang pauwi kami. Napatingin agad sa akin si Vic. Parang gulong-gulo yung mukha niya. Tapos sinabi niya, imposible na makita mo si Tito kahapon kasi umaga pa lang, patay na siya. After kong marinig yun, ay nakaramdam ako ng kaba at takot. Pinilit ko talaga kay Vic na nakita ko pa talaga siya at ngumiti pa siya sa akin. Madiin niyang sinasabi na patay na nga siya sa mga oras na yun. Kinukwento din niya kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Madaling araw pala nun nang mabunggo ng isang truck ang tricycle na pinagpapasada ng tito niya sa Maynila. Hindi daw naiuwi agad at naiburol sa bahay nila yung labi sa kadahilanan ang kaliwang balikat at paa nito ay nabali at kailangan pa daw tong ayusin sa purinarya. Galing din daw itong Maynila kaya medyo natagalan talagang maiuwi. Matapos kong marinig ang kwentong yun, agad akong natulala sa kinauupuan ko. Sobra din akong kinabahan dahil hindi talaga ako nagkamaling si Kuya Jay ang nakita ko at nginitian ko ngang pabalik nung kami ay pauwi na ng bahay. Pagkatapos ng klase ay sumama ako kay Vic at sa mga kaklase ko na dumalaw sa buron ng tito niya. Kahit medyo kinakabahan ay nagawa ko pa rin siyang tignan at ipagdasal habang ito ay nakahimlay. Doon ko na lang na-realize na nung nakita ko siyang ngumiti sa akin ay nakasuot na siya ng puting damit na hindi ko din naman masyadong pinansin noon. At doon na po nagtatapos ang pangalawang kwento natin. Actually, wala na akong masabi sa inyo. I have to go. O siya, bye-bye. See you sa next upload. Hindi ako na mag-outro. Hindi pa kaya ng powers ko, guys. Goodbye.